Hi guys, welcome back to my channel. Hello guys, sa video na ito i-update ko lang kayo kung anong mga isda ang meron ako ngayon dito. Papakita ko sa inyo lahat ng kung ano yung stocks ko, yung mga na-breed ko na lumaki na, tsaka yung mga for sale. Mga ngayon pala nakanood ng video ko, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Click nyo lang yung subscribe button tsaka yung notification bell para makita nyo yung mga bago kong i-upload na videos. Kung maalala nyo guys, yung nag-breed ako ng platinum white na beta, ito na yung mga anak niya. Almost 3 weeks na sila. So naisipan ko na silang ilipat sa grow out tank para mas mabilis sila lumaki. Ngayon lang kasi ako nagkaroon din ng available na grow out tank para sa kanila. Mga 10 gallons lang tong tank na to, konti lang din naman sila, wala pa silang 100 pieces. Dito naman meron akong Dumbo Mosaic. Ililipat ko na rin sila sa harap. Mga 10 pieces lang ito. Ingay naman ng aso na to, nagre-record ako eh. Makita lang kita mag-recording, babawian talaga kita. Dito naman meron akong albino blue topaz. 4 na piraso lang to eh, pinapalaki ko para gawing breeder. Lipat ko rin muna sila dun sa harapan para mas mabantayan ko sila. Sa grow out tab naman na ito, meron akong mga HB blue. Ito naman yung pinakamalaki kong breeder na HB blue. Hinihintay ko na lang siya mag-drop ng fry niya. Tinanong ko siya kanina kung kailan siya manganganak. Sabi niya this week daw. Tapos ayun, meron din ako dito sa kabila na breeder din na HB blue pero medyo bata pa to. Sa pagbe-breed ng gapi, hindi nyo kailangan ng maraming breeder. Ang kailangan nyo lang malalaking breeder kasi ang dami niyan mag-anak. Kung sakali magbe-breed kayo ng madami, siguraduhin nyo rin marami kayong paglalagyan na grow out kasi ang dami nilang mga anak talaga. Dito sa kabila meron pa akong breeder na HB blue din. 3 sila bale na mga breeder kong female. Hinihintay ko na lang sila mag-drop ng fry dyan. Pati dito sa isang to. Bago mamatay yung isang breeder ko ng electric blue Moscow, nag-drop pa siya ng fry dito. Pero konti lang, mga 10 pieces lang. Dito yung mga HB blue ko na hindi for sale. Pinapalaki ko sila para maging susunod na breeders. Kung mapapansin nyo guys, wala pa ako masyadong fry ngayon. Mga breeders yun nandito at hinihintay ko pa mag-drop ng fry nila.
Update ko rin pala kayo dito sa cactus ko na medyo mahaba na siya. Kung may suggestion kayo kung anong dapat kong gawin dito, i-comment nyo na lang sa baba. So yun guys, dito naman tayo sa harap. Ito yung mga goldfish ko, 5 piraso to. Tapos sa baba, nandito yung breeders ko na female. Ngayon, binibenta ko na rin to kasi wala na rin akong male na breeder ng flower horn. 3 to nabenta ko na isa. Tapos dito sa kabila, kung napanood niyo yung video ko ng guppy breeding, ito yung electric blue moss ko na na pinanganak doon. For sale na sila, 100 each. Ayan, halos maubos na rin. Sobrang amo nila, kaya naisip kong bigyan sila ng pangalan isa-isa. Pero hindi ko na tinuloy. Ang dami eh. Dito sa ibabaw meron akong mga beta. Ito yung binigay sa akin to ni Christian. 2 na lang. Tapos etong katabi niya yung breeder ko to na platinum white. Ready to breed na to ulit. Siguro i-try ko ulit i-breed to. Tapos dito sa kabilang side meron akong HMPK Super Red. Binibreed ko na sila ngayon. Sana mag-successful na kasi last time failed yung sa breeding nila. Ito naman yung mga flower horn fries ko na kung maalala nyo yung video ko na kumuha ko ng 100 pieces. Siguro 1 month ago yun. Ito na sila ngayon. Yun, after 1 month, ganito na itsura nila. Kung dati binebenta ko sila na 150 each, ngayon nabebenta ko na sila ng 200 to 300 pesos each. Ganong kaganda mag-alaga at magbenta ng flower horn. Habang lumalaki sila, tumataas ang price. Kaya kung sakaling gusto nyo magnegosyo ng ganito rin, may sasuggest ko lang sa inyo na i-keep nyo lang yung mga flower horn nyo. Kasi kahit lumaki yung mga yan, may bibili at may bibili pa rin yan. Kahit maging female pa yan. Ang kailangan nyo lang talaga maintindihan kung paano mag-price ng isda based on their quality. Dito sa kabilang side, andito yung albino koi guppy. Tapos ito yung albino blue topaz ko. Ang mga tinatago ko to para gawing breeder. Dito naman sa kabila na to ay yung mosaic na nilabas ko dito. Tapos ito yung selection ko ng electric blue moss ko. Palalaking ko to para maging breeder din. Ito rin, meron din akong tinagong HB red. Ayan, mga tinatago ko to para gawing breeder. Ito platinum white, full albino, full platinum. Dito naman yung mga for sale ko na HB red. Nilagyan kong divider yung male tsaka yung female na sa kabilang side. Kasi malalaki na sila para hindi pa rin sila mag-breed ng kusa dyan. Para makapili pa rin yung mga bumibili. Tapos dito sa baba meron akong flower horn. May sakit to nilalagnat. Tapos dito sa baba meron akong mga tinatagong black moss ko. Pakita ko rin sa inyo pag galing sa labas. Ito yung gate namin. Ganito yung tsura ng garahe ko. Dito yung mga tanks. Ayan, lagi nakaharang yung sasakyan na yan dyan. Kwento ko lang sa inyo yung mga plano ko dito kasi marami akong plano dito sa lugar na to. Pero ngayon wala pa kasi akong budget, so balang araw. Itong pader na to gusto kong punuin to ng 20 gallons 4 na row, tapos 3 layers, so 12. Yan, kasya yan dyan siguro. Tapos itong grow tank ko nito, siguro dito na to magstay. Tapos dito 35 gallons na 2 layers lang o 3, kasya din. Tapos itong part na to, dito ko gustong gumawa ng beta rack.
Parang yan sa kabilang side na tindahan. Ito magkakabit ako dito ng mga rack. Para dito na yung mga beta. Maganda rin to kasi sayang din yung space eh. Yan. So yun, dito yung gusto kong idagdag na 20 gallons. Sakto yun dyan. Ayun, ito yung buong garage ko na gagawin kong fish garage. Dito talaga yung gusto ko gawin tong beta rack to eh. Gusto ko na simulan to eh. Tapos itong kotse na to, siguro benta ko na to para may space ako dito. So yun guys, sa mga nagpaplano rin na magtayo ng sarili nilang backyard farm, hindi naman palaging puno yung stocks nyo eh, kasi may araw din na talagang wala kayong mga fry, wala kayong pinapalaking grow out. Pero yun nga, minsan naman sobrang dami naman na wala kayong space para sa mga bagong fry nyo. Wala ako masyadong fry ngayon kasi hinihintay ko pa mag-drop yung mga gapi ko. Pero malapit na rin to, siguro wala na isang buwan. Tapos ayun yung sa flower horn naman, wala pa kasi akong nakikitang magandang breeder. Tapos yung may mga female breeders ako na binibenta ko rin muna. Kasi laylo muna ako sa breeding ng flower horn. Siguro soon mag-breed ako, makakita ako ng magandang materyales. So yun guys, isiningit ko lang tong video na to kasi may gagawin ako series of videos regarding sa flower horn breeding. Medyo marami kasi yun eh, mahaba yung usapin na yun. So maglalagay ako ng part by part siguro kung paano mag-breed, simula yung conditioning, pairing, marami kasi yun, kaya yung explain ko na lang sa susunod. Shoutout kay Kimoy na very active mag-comment dito. Sa mga bago ko subscribers, kay Chester Reyes, kay Lance Cambarihan, shoutout kay Mark Anthony Perlado, siya yung pang 1,000 subscribers ko. Kay Spice with Dice ng Aklan, thank you sa pagsuporta palagi. Kay Clark Acoril, maraming salamat po sa inyong pagsuporta. So yun guys, abangan nyo na lang yung susunod kong video. Out!